Kini ang GMA Regional TV Early Edition. And we are back, mga kapuso. You are watching GMA Regional TV Early Edition. Isa ka alkalde, madinalagon nga napabangon ang iya sinisyudad, halin sa kapigadohon. Paano bala ini natigayon? Hibalo ang tao pod kay Kapuso Kate sa Business Matters. Kate, may aga. Mabaskog nga liderato liabe sa progreso. Inigid pakita sang Tarlac City sa idalom ni Mayor Christy Angeles. Ang best practices kag iban pa nga programa sa idalom sang iya administrasyon, iya igapakigbahin sa aton diri sa Business Matters. Maayong aga sa imo, Mayor Christy. Maayong aga, Caitlin. Thank you for having me and congratulations to GMA Regional TV Early Edition. Thank you very much, Mayor. We are really glad to have you today. Mayor, upon assumption to office and being the First Lady Mayor in the city of Tarlac, what are the challenges that you have faced po? Mahirap ang inabutan ko upon assumption in office. Bakit? Kasi upon assumption in office, negative cash flow ang city government ng 1.23 billion. On top of this, may mga minana pang utang from the previous administration amounting to about 450 million. And then, nandyan yung three major problems that I needed to resolve upon assumption in office. Ito yung problema sa traffic, basura, palengke. Plus, on top of this, maraming anomalyang kontrata akong inabutan na some of them kinancel ko at yung iba inayos para mabigyan ng mga conditions that will be advantageous to the city government. What are the local initiatives of the LGU in order to make sure that the families affected by this pandemic are given enough help and support? Focus tayo sa support na ibibigay natin sa taong bayan. Naka 2 rounds of relief goods tayo for all our 400,000 population. Namigay din tayo ng kumpletong hygiene kits at namigay din po tayo sa release ng tren. Ito yung mga most depressed area. Naka 3 waves of relief goods tayo dito to 22 barangays. And syempre, nandiyan yung top liner natin, DSWD SAF Amelioration Pay na na-distribute sa lahat ng ating mga nangangailangang poorest of the poor. Pagdating naman sa larangan ng edukasyon, na mamimigay pa lang tayo. Nakaschedule kami to give this September 15 to about 45,000 school children, grade 1 to grade 6, ng libreng gamit pang eskwela. Nandiyan din yung donation natin ng digital huge printing machine sa 11 districts ng Tarlac City Division Office DepEd. Nandiyan yung 70,000 reams of bond paper na pwedeng gamitin sa modular learning. And on top of that, mamimigay tayo ng libreng expandable plastic folder bag for our grade 7 to 12 students. And our city college scholars, nag-distribute na tayo ng tablets with connectivity and assurance of 1 semester connectivity. Also, itong pandemic time, hindi napabayaan ng mga guro natin. Tuloy-tuloy yung binibigay nating school board allowance sa kanila coming from the city government of Tarlac. And each one of them is receiving 1,000 monthly allowance. And para sa senior citizen natin, that's about 37,000. We're scheduled by October, iikutan lahat ang 76 barangay at mamimigay po tayo yung tinatawag nating early Christmas bonus allowance nila plus yung vitamins na calcium carbonate at bibigyan din sila ng libreng flu shots. And among other things, nandyan yung ating mga SPES beneficiaries. We have 100 of them through the help of DOLE. Nakapamigay tayo ng 10,000 for them, equivalent to 2 weeks work nila, work from home ang ginawa ng mga kabataan natin. On September 10th, we will be awarding sa Sapang Maragol Resettlement Site ng kanilang mga awarding of rights to their lots para eventually they will own the property kung saan nakatayo ang bahay nila. And of course, yung ating libreng PhilHealth, binibigay natin ngayon para nire-register natin yung mga barangay officials, BHW, daycare workers na hindi pa po nabigyan ng PhilHealth, wala pang PhilHealth, bibigyan natin para makapag-avail sila ng libreng swab test from the Red Cross. So Mayor, we'd like to know, can you tell us more about the project that you pioneered, yung Angel Care Program?
binababa natin sa barangay yung ating libreng medical mission. 26,700 na ang nabiyayaan nito. Nandiyan yung libreng dental services. Nagbukas tayo ng libreng butika para sa taong bayan. Namimigay tayo ng newborn kit sa mga buntis. Libre din ito. Nandiyan din yung mga abogado natin. Binaba natin in all barangays para mamigay ng libreng legal services. And of course, yung pinakasikat sa lahat na program natin, yung libreng school bag with complete school supplies. And nandun din yung ating libreng kasalang barangay na kung saan iniikutan natin ang mga barangays. But because it's pandemic now, we ask them to come to the mayor's office. Yung marami-rami yung couples doon sa aming Kaisa Convention Center. Tuloy-tuloy din po yung alalay sa may sakit, kapansanan. We have about 4,044 of them. Pina-o-offer sila ng libre. Nandyan din yung local job recruitment na sinasama natin pagka nagme-medical mission tayo sa mga barangay. Tuloy-tuloy din ang ating libreng angel casket or ataol for those sa mga mamamayapang mas maaga at kulang kapos ang kabuhayan para mabigyan sila ng disenteng pamamaalam. May free blood typing tayo. And pag-ikot sa barangay, namimigay din tayo ng libreng salamin para sa malinaw na paningin. Close to 16,879 na ang nabiyayaan natin nito. We try our best. Tuloy-tuloy pong nakabukas yung mga programang ito dito sa loob ng City Hall. Thank you for being such an inspiration to many. Maraming salamat po, Mayor Christie, for sharing your programs and best practices with us. Stay safe! Serbisyo sa pumuluyo kag pagpasanyog sa negosyo para makabangon. Matalunsay nga ginpatigayon ni Mayor Christie. Ang iya mga estratehiya mapuslan gid sang iban nga mga LGUs. Madamo pa nga mga istorya sang kadalagan ang igadulong namon sa inyo mga kapuso. Gani tutok lang diri sa Business Matters. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.